May plano talaga ang daddy niya. Ang masaklap, plano pa nitong patayin si Juan Miguel. Hindi na alam ni Claire kung ano ang mangyayari sa daddy niya. Unang yari, marahil ay may problema na ito sa utak na kailangang gamutin sa lalong madaling panahon para hindi na ito lumala. Sa totoo lang, ngayon lang niya nakitang ganun ang daddy niya. Kilala niya ito bilang isang mabait at butihing ama't asawa sa kanila ng mami niya. Minobia, lunch is ready. Hindi siya lumingon sa nagsalita dahil kilala na niya ito. Maya-maya pa ay tumabito sa kanya. Napailing siya saka bumaling dito. I'm not hungry, mi todo. Are you busy? No, Minobia. Bakit mo naman natanong yan? Maipapabili ka ba sa akin? Umiling siya. Wala naman. Gusto ko lang sana na samahan mo ako sa ospital kung nasaan si Bernard. Huwag ka munang mag-react. Gusto ko siyang puntahan para makausap siya kung tungkol kay daddy kung nasaan. Imposible kasing hindi niya alam kung nasaan si daddy ngayon. What? Gusto mong samahan kita kay Bernard? Oo, kung ayos lang sa'yo. No, hindi ayos sa akin. Delikado ka na, Minobia. Paano kung ma-set up ka nila? Paano kung gawa-gawa lang ng daddy mo na nakatakas siya? Pero yung totoo, hindi naman pala. At paano kung gamitin ng daddy mo si Bernard? Alam natin na magkakampi ang dalawa, di ba? Bumuntong hininga si Claire sa kabahagyang lumayo kay Juan Miguel. I'm thinking that too, Juan Miguel. Kasi imposible na hindi isama ni daddy si Bernard sa pagtakas niya. Pero gusto ko pa rin makausap si Bernard. Juan Miguel, please, samahan mo muna ako. Hindi ako matatahimik. After that, hindi na ako lalabas ng bahay. Hindi na kita kukulitin. Just this time, mi todo, please. She approached him and held his hands. Nangungusap siyang tumingin dito. Binawi ni Juan Miguel ang mga kamay at tumingin sa kanya ng strikto. I'm sorry, pero hindi kita sasamahan. Claire, hindi rin kita hayaan na umalis o lumabas ng bahay. Iniisip ko ang kaligtasan mo, Claire. Ayaw kong mawala ka. Ayos lang kung ako ang masasaktan, pero kapag ikaw, hindi ko kaya. Kaya pasensya na kung hindi ako papayag. After that, Juan Miguel left. Hindi mapigilan ang magalit ni Claire sa binata. Sinamaan niya ito ng tingin habang nakatalikod. Kung hindi ito papayag, anong gagawin niya? Tatakas? Mapuntahan lang si Bernard? It's not a good idea. Kung baka magalit si Juan Miguel sa kanya. Naiinis siyang nagdabog na animoy bata sa kasumunod sa binata para kumain na dahil nakaramdam siya ng gutom. Pag-iisipan niya ang gagawin niya. Nang dumating ang kinagabihan, hindi mapakali si Claire. Pabalik-balik siya sa isang direksyon. Ayaw ni Juan Miguel na payagan o samahan man lamang siya patungo kay Bernard. May rason naman kaya siya pupunta ron. At yun ay ang gusto niya makausap ito tungkol sa daddy niya. Dahil imposible talagang wala itong alam. Natitempt siyang umalis ngayon pero pinipigilan niya ang sarili dahil baka magalit ang nobyo niya sa kanya. What are you doing, Minobia? Agad siyang napatingin sa may pintuan at nakita niya ron si Juan Miguel. Naglakad ito hanggang sa makalapit sa tabi ng kama. Hinubad nito ang suot na hoodie at ibinato sa kama at sinunod naman ito ang susi ng kotse. May biglang nabuo sa utak ni Claire na mga sandaling yun. Kung ayaw siya nitong payagan, pues aalis na lang siyang mag-isa. Wala lang, hindi lang kasi ako mapakali. Medyo masakit lang ang tiyan ko. Pagsisinungaling niya. Hindi naman masakit ang tiyan niya. Wala siyang nararamdamang kakaiba ngayon. Kung masakit ang tiyan niya, magsasabi agad siya kay Juan Miguel. Pero hindi kaya. Hindi niya kaya. Kailangan niya magsinungaling. What? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pumunta sana tayo ng hospital. No need. I'm just fine. Kanina lang masakit pero ngayon, hindi na. Nangingiti niya ang sagot. You're sure? Naglakad ito palapit sa kanya at sinapo ang pisngi niya. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo agad ha, Minobia. Hindi natin alam na baka yan pa ang ikakapahamak mo. At nang magiging anak natin, malumanay nitong saad. Magsasabi agad ako, Mintodo. Okay, dito ka lang ha. Magbabanyo lang ako saglit. Hinalikan pa ni Juan Miguel ang noo niya bago ito tuluyang naglakad patungo sa banyo.
Nang makapasok ito, kaagad niyang kinuha ang hoodie nito sa kama at isinuot. At dahil matangkad at malaki si Juan Miguel, halos buong katawan niya ay balot ng hoodie nito, pero nakaisip ng paraan si Claire. Tinupi niya ang gitna nun at nang matapos, kinuha naman niyang susi ng kotse nito sa katahimik na lumabas ng kwarto nila. Agad niyang dinako ang hagdan at walang ingay na bumaba. Baka kasi marinig siya ng mga tao rito. Matagumpay na nakababa si Claire, kaya naman tinungo niya ang pinto. Ngunit nakakailang hakbang pa lang siya nang may halos pabulong na tumawag sa pangalan niya. Nang lingunin niya, nakita niya si Nancy. Papailing siya at nilapitan niya ito. "Huwag kang magsusumbong kay Juan Miguel ha. Magpanggap ka na hindi mo ako nakita." "Pero Ma'am Claire, baka magalit si Sir Juan Miguel sa inyo." "Hindi siya magagalit kung hindi ka iimik. Sip your mouth, okay?" Nancy nodded, that's why she continued walking towards the door. Nang marating niya ang pinto at lumabas na rin siya, saka mabilis na tinungo ang gate. Walang ingay niyang binuksan yun at pagkatapos ay pumasok na siya sa kotse ng nobyo. Saka pinaandar yun palayo. Ito lang ang tanging paraan para makausap niya si Bernard. Kahit alam niyang nasa kapahamakan siya, ginawa pa rin alang-alang lang sa daddy niya dahil hindi siya matatahimik hanggat hindi malalaman kung nasaan ito ngayon. Binabagtas ni Claire ang daan patungo sa ospital na tinutukoy ng mami niya kanina. Medyo naging mahaba ang biyahe pero nakarating din siya agad. Lumabas siya ng kotse at iladaling pumasok sa ospital. Tinungo niya ang nurse station. "Nasaan ang room ni Bernard Peterson?" tanong niya habang bahagyang nakayuko. "Sino po sila?" "Kapatid niya ako." Wait ma'am, hanapin ko lang po." Hindi na siya umimik. Hinintay niyang magsalita ang nurse. "Nasa room 109 po siya ma'am. Bali nasa 3rd floor po yun. Pwede po bang papirma muna rito?" Tumango siya saka pumirma. Nang matapos ay nagpasalamat na siya rito sa katuluyang pumasok sa elevator para mapuntahan agad si Bernard. Nakahinga ng maluwag si Claire dahil kanina bawat segundo ay kinakabahan siya dahil ngayon lang siya lumabas ng nag-iisa at hindi kasama si Juan Miguel na alam niyang hinahanap na siya ngayon. After almost a minute, the door opened. Dali-dali siyang lumabas saka hinanap ang kwarto ni Bernard. Nang mahanap ay agad siyang tumakbo patungo sa may pinto at binuksan yun. Nakita niya ang ipinunta niya, nakahiga sa kama habang may mga aparato sa katawan. Nakatingin ito sa taas na parang tulala. Nagpakawala muna siya ng tingin at nang hangin sa bibig sa kadandahang nilapitan yun. "Bernard!" mahina niyang uanas. Nang marinig siya ni Bernard, kagad itong bumaling sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. "What are you doing here?" Nagtataka nitong tanong sa kanya. "Nasaan ang daddy ko?" tanong ni Claire kay Bernard. Dahan-dahang umupo ang lalaki at mataman siyang tiningnan. Animo nangungusap ang mga mata nito sa kanya. Minsan lang magpakamanhid si Claire kaya hindi siya naaawa ngayon kay Bernard. Kung ano man ang nangyayari rito, deserve nito yun. Kulang pa ang ginawa ng kung sino kay Bernard. Kulang na kulang pa dahil alam niyang magiging hadlang ito sa kanila ni Juan Miguel. "Hindi ko alam Claire, wala akong alam sa nangyari. Tatakas sana ako kaso hindi ko na siya nakita. The nurse told me na tumakas daw siya kasama yung mga nagpanggap na nurse. I swear to God, wala talaga akong alam sa lahat. Wala akong alam sa plano ng daddy mo. Nagulat lang din ako dahil umalis siya na hindi man lang ako sinasama." "Liar!" nakatiim niyang saad. "Imposibleng wala kang alam sa plano ng daddy ko. Magkakampi kayo, di ba? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, Bernard. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo, ha? Mahirap bang umamin? Sasabihin mo lang kung nasan siya, that's it." "I said wala akong alam, Claire. Please, maniwala ka sa akin. Nagugulan ako sa nangyari. Kahit mamatay na ako ngayon, dito nagsasabi talaga ako ng totoo. Your father is a fucking selfish. Nagsulo siya. Tapos ako, iniwan niya rito. Hindi ko matanggap ang ginawa niya. Claire, sa tingin ko, hindi kakampi ang tingin niya sa akin. Baka kala..." "Shut up, Bernard. Halatang nagsisinungaling ka. Nasaan ang daddy ko? Just say it and we're done." Singhal niya dahil sa galit. "Napaka-imposible na wala kang alam. Stop making fake stories, Bernard. Sukang-suka na ako riyan.
Claire, ano bang gusto mong marinig sa akin? Malaman mo lang ang totoo ha? I'm telling you the truth. Claire, I'm not lying. Kung gusto mo, tanungin mo yung nurse na nagsabi sa akin. Dalawa sila. They are tall. The one is bald and the other one have long hair. Sila mismo ang nagsabi sa akin na tumakas nga ang daddy mo. Please, maniwala ka sa akin, Claire. Halos maluhalo ang sambit ni Bernard. Walang naging imik si Claire ng mga sandaling yun. Malakas ang kutob niyang nagsisinungaling lang si Bernard dahil napaka-imposible talaga ng sinasabi nito. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki. Kasabay naman nun ay ang pagpasok ng isang nurse na may dalang pagkain para kay Claire. Ito na po ang pagkain na gusto niyo po, Sir Bernard. Papatong na lang sa mesa. Kakainin ko yan mamaya, tugon ni Bernard. Tumango ang nurse at ipinatong ang dala sa lamesang malapit kay Bernard. Pagkatapos ay nagpaalam na ang nurse na lalabas. Pero may naalala si Claire. Tinawag niya ang nurse para magtanong dito. Ano po yun, ma'am? Miss Nurse, may nurse ba kayo rito na kalbo at mahaba ang buhok? Lalaki sila? Kalbo at mahaba ang buhok? Sorry po, pero wala pong nurse rito na tinutukoy nyo. Meron po. Maikli lang ang buhok. What? Sino yung umakay sa akin pabalik dito nung isang araw? I'm sure nakalbo at mahaba ang buhok ng dalawang yun. Singit ni Bernard. Sorry po sir, wala po talagang nurse rito na kalbo at mahaba ang buhok. Ganito na lang po, ipapacheck ko po sa CCTV kung nurse nga po ang dalawang yun dito. Hindi sila nakaimik. Nagpaalam ng nurse at lumabas na ng kwarto si Bernard. Dahan-dahang binalingan ni Claire si Bernard at nakita niyang gulat sa mukha nito. Kung wala rito yung nurse na tinutukoy niya, sino yung sinasabi ni Bernard? Oh my God, may mali. Sabi ko na nga ba nagsisinungaling ka lang talaga Claire, mali ka nang iniisip. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Tumigil ka na Bernard, tumigil ka na. Sigaw niya sa kaunti-unti nang tumulo ang luha sa magkabila niyang mata. Nagsasabi ako ng totoo, Claire, mahinahong wika ni Bernard. Hindi naniniwala si Claire. Imbis na pakinggan pa si Bernard, lumabas na lang siya sa kwarto nito. Wala namang patutunguhan ang lahat kaya hindi na siya makikinig dito. Dahil alam niyang puro kasinungalingan lang ang sasabihin nito sa kanya. Hindi siya magpapaloko rito dahil sawang-sawa na siya. Nanatili pa siya ng ilang segundo bago tuluyang napagdesisyon nang umalis na dahil baka naghihintay na si Juan Miguel sa kanya. Hindi man lang inisip ni Claire na maring magalit ang nobyo sa kanya. Habang tinutungo ang elevator, may tumawag mula sa likuran niya. Binalingan niya yun at nakita niya ang nurse kanina. Ma'am, yung dalawang nurse na tinutukoy ni Sir kanina, hindi po talaga sila nurse rito sa ospital. Ang dalawa pong yun ay ang tumulong kay Mr. Cabrera nitong nakaraan. Nagpanggap din po silang nurse. Maitakas lang si Mr. Cabrera. What? It can't be. Hindi na niya hinintay na magsalita ang nurse. Tumakbo na siya dahil kailangan na niyang umuwi. Hindi niya alam pero bigla siyang natakot nang sabihin nitong nagpanggap lang ang dalawang nurse na yun. Paano kung nandito yun ngayon tapos mahuli siya? No, hindi niya hayaan na mapasakamay siya ng daddy niya. Takot siyang pumasok sa elevator, saka pinindot ang first floor doon. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak niya ngayon. Maya-maya pa'y bumukas na ang pinto ng elevator. Kaya naman nagtatakbo na siya palabas ng ospital. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nang mga sandaling yun, habang natakbo, biglang may humawak ng braso niya. Nalaki ang mga mata niya at halos mahimatay siya sa takot. Where are you going? Tanong ng isang may malalim na boses. Dahan-dahan niya ang binalingan ito at nakahinga siya ng maluwag nang mapagsino ito. Si Juan Miguel dahil doon mabilis pa sa 4:00 na niyakap ng mahigpit ang nobyo. Thanks God you're here. Si Juan Miguel ang unang humiwalay. What the hell Claire? Did I allow you to came here? Umalis na tayo ngayon. Mamaya na ako mag-explain. Nang hilahin niyang nobyo, nagpahila naman ito kaya tuloy-tuloy ang pagtakbo niya. Na makalabas sa ospital, tinungo nilang dalawa ang kotseng ginamit niya. At dahil nandito na si Juan Miguel, ito nang nasa driver's seat. Samantalang siya at nasa passenger seat.
Inabot niya ang susi kay Juan Miguel, kaya napaandar na nito ang sasakyan. You left without telling me. How could you do that, Minobia? You almost gave me heart attack earlier. Akala ko kung nasan ka na. Akala ko dinukot ka na, Minobia. Don't do that again, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko. Mabuti na lang at naisip ko kung saan ka posibleng pumunta. Hindi nga ako nagkamali. Paano kung napahamak ka, Minobia? Iniisip mo ba kung anong mararamdaman ko? Napalingon si Claire kay Juan Miguel. Strictly itong nakatingin sa kalsada habang abala sa pagmamaniho. Kahit kalahating mukha lang ang kita niya, alam niyang galit ito. Nakatagis pa ang panga nito. Damang-dama niya kung paano ito hawakan nang maigpit ang manibela ng kotse. Napalunok siya sa takot. He will not hurt her because he loves her. Ayan ang nasa isip ngayon ni Claire. I'm sorry kung hindi ako nagsabi sa iyo. Hindi mo kasi ako pinapayagan. At kahit mangulit ako, alam kong hindi mo pa rin ako papayagan. Kaya napilitan ako. I'm sorry if I did this. I just want to talk Bernard. And that's it. And I'm so thankful because nothing happened to me. What I did is enough and I would not do that again anymore without you or without your concern. Galit ka ba sa akin dahil sa ginawa ko? Then she pouted. Pinabagal ni Juan Miguel ang sasakyan saka bumaling sa kanya. His face expression is normal. Walang bakas doon ng galit o kung anuman. Minobia, magpapakatotoo ako sa iyo. Ngayon, yes, I am mad at you because of what you did. Hindi ka nagpaalam sa akin at kinuha mo ang pagkakataon habang nasa CR ako. But look, ayaw kong ipakita na galit ako sa iyo dahil buntis ka. Ayaw kong ma-stress ka ng dahil sa akin. Next time, magsabi ka sa akin. At kapag hindi ako pumayag, just accept it. Dahil ikabubuti mo naman ang desisyon ko. Katulad ngayon, paano kung ipadukot ka ng ama mo? Idi malalaman mo na mali pa lang desisyon mo na umalis ng mag-isa at hindi nagsasabi. Matapos noon ay ibinalag na nito ang mga mata sa kalsada, saka ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Walang imik si Claire ng mga sandaling yon at parang ayaw na niya umimik. Napakibit, balikat na lamang siya at nilibang na lang ang sarili sa pagtingin sa labas. Kahit puro kadiliman naman ang nakikita niya. Naging tahimik ang biyahe nilang dalawa. Ni isa'y wala nang nagsasalita. Nang makarating, mag-isang bumaba si Claire sa kotse at nagtatampong naglakad papasok sa loob. Nagtatampo siya kay Juan Miguel sa hindi niya malamang dahilan. Tama naman lahat ng mga sinabi nito at hindi siya nagagalit. Basta, nagtatampo lang siya ngayon sa nobyo. Nang makapasok sa loob ng bahay, dumiretso si Claire sa kusina at uminom ng tubig. Matapos noon ay nagpatiuna na siya paakyat sa kwarto nila ni Juan Miguel. Binuksan niya ang pinto at naglakad patungo sa kama. Walang buhay siyang umupo roon habang nakayuko. Ayos ka lang ba, Minobia? Maya-maya ipa'y tanong ni Juan Miguel na makapasok ito. Hindi siya umimik. She stayed still. What do you want? Are you hungry? Do you want food or anything? She has no strength to open her mouth to speak. Minobia, can you speak ha? Umupo si Juan Miguel sa tabi niya at hinawakan ang baba niya. Saka inangat yun. Or, you want my dick? Her eyes widened. She instantly pushed Juan Miguel away from here. Bastos kang lalaki. No, I don't want that. You want it and I know. Agresibong tumayo si Juan Miguel at pumwesto sa harap niya. Inisa-isa nitong tinanggal ang lahat ng suot at ng brief na lang ang naiwanan. Napalunok siya. She wanted to run away but she couldn't. Ngayon ay kitang-kita na ni Claire ang malaking kargada ni Juan Miguel na halos dumikit na sa mukha nito. Ganun yun kahaba para dumukit sa mukha niya. Pervert, magdamit ka nga. Suway niya rito. Paano kung ayaw ko? Bigla na lang itong lumuhod sa harap niya at ibinukaka ang magkabila niyang hita. Anong gagawin mo? Kabado niyang tanong. Maybe it's time, Minobia. Kinain mo ako nitong nakaraan. Ikaw naman ang kakainin ko ngayon. Don't worry, walang mangyayaring iba. Bukod sa kainan lang. Please, Minobia. Nangungusap ang mga mata nito sa kanya. Nag-isip pa si Claire at kalaunan ay tumango na siya.
Mabilis pa sa alas 4 na tinanggal nito ang pang-ibaba niya. Bahagya siyang humiga para mahubad nito ang nasa ibaba niya. She let Juan Miguel because he is her boyfriend. Kung iba ito, hindi niya hahayaan na kainin nito ang iniingatan niya. Nang matanggal ang sapin sa ibaba niya, sinunod naman ito ang suot niyang panty at ipinulupot sa nag-uumigting na ari. Inangat ni Juan Miguel ang isang kamay at masuyong minasahe ang hiwa niyang unti-unti nang namamasa.